Praise the Lord. Sa isla po ng Guam ay merong isang uri ng ahas na kung tawagin po nila ay brown tree snakes. Ang mga ahas po na ito ay hindi po native o tubong Guam. Ang mga ahas po na ito ay una pong nakita noong mga 1950s at ipinapalagay po na sakay ang mga ito ng barkong nangangalakal galing po sa Papua New Guinea. May nagsasabi po na maaaring sa Australia, yung iba naman ang sabi sa Eastern Indonesia, at meron din nagsasabi na sa Solomon Islands nanggaling ang mga ahas na ito. Sapagkat ang mga islang yan ay talagang kinakakitaan po talaga ng mga brown tree snakes. Bagamat hindi po sila native ng Guam, madali po silang lumaki sa Guam, mabilis po silang dumami sa Guam, at halos masakop po nila ang buong kagubatan ng Guam. At naging dahilan po sila ng pagkasira ng ecosystem ng Guam sapagkat halos ubusin po nila ang mga ibon sa Guam. 9 out of the 11 na forest bird species ng Guam ay kinain po nila. Ganon sila nakapaminsala sa Guam. Sinira po nila ang ecosystem ng Guam, kaya galit na galit ang gobyerno at maging ang mga mamamayan ng Guam sa mga ahas na ito. Gumawa na po sila ng lahat ng paraan para mapuksa po, mapatay ang mga ahas na ito, pero wala pong nangyari. Ang isa pa pong dahilan ng kanilang ikinagagalit sa mga ahas na ito, dahil nagiging dahilan din po ito ng malawakang brownout sa Guam. Dahil tinutulayan po nila o ginagapangan po nila yung mga kable ng kuryente. And as a result, brownout. Nagdidilim po ang ilang bahagi ng Guam dahil sa mga ahas na ito. So sila po ay nagbibigay ng panganib sa mga taga-Guam. Bagamat pag nakakagat po sila ng tao, hindi naman po namamatay yung tao. Hindi sapat yung kanilang venom o yung kanilang kamandag para pumatay ng tao. Ganun pa man, nandoon talaga yung pamiminsala nila. At kung papaanong ang mga ahas na ito ay nagbibigay ng panganib at kapinsalaan sa Guam. Kapatid, ganun din naman ang kasalanan, nagsisilbing panganib at mapaminsala sa ating mga buhay. Kung papaano po kasi yung mga ahas ay lumalaki, ang kasalanan po ay lumalaki din. Kung papaano po yung mga ahas ay dumarami, ang kasalanan po ay may kakayanan ding dumami. Kung papaanong ang mga ahas po ay halos sakupin yung buong kagubatan ng Guam, ang kasalanan po kayang sakupin ang buong pagkatao mo. Kung ang mga ahas na ito ay nagiging dahilan ng malawakang brownout o pagdidilim sa Guam, ang kasalanan po ay nagpapadilim din ng buhay ng tao. At kapatid, kung ang kamandag ng ahas na ito ay nakakapaminsala din, bagamat hindi pumapatay ng tao, ang kasalanan ay mas makamandag sapagkat pumapatay ito ng tao. Dinadala nito ang tao sa eternal death. So kung paano ang gobyerno ng Guam at ang mga mamamayan nito ay gumagawa ng mga paraan para mapuksa ang mga ahas na ito, kailangan gumawa rin tayo ng paraan para mapuksa ang kasalanan. Para hindi ito patuloy na makapaminsala ng buhay ng mga tao. Ang tanong ay ito, how do we get rid of sin? How do we keep sin out of our lives? Paano natin mapupuksa ang kasalanan? Ang number 1, say no to sin. I say it again, say no to sin. Pag niyayaya ka na ng mga kaibigan mo na magbarek, say no. Pag niyayaya ka na ng ilang mga kaibigan mo na magdroga, say no. Niyayaya kang mag-cutting class, say no. Niyayaya kang mandaya, say no to sin. Ang sabi nga po sa aklat ng Romans chapter 6 verse 12, hayaan niyo pong basahin ko sa inyo. Therefore do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. Pag naghari po ang kasalanan sa atin, masisira po ang buhay natin. Mawawalan po ng kabuluhan ang ating mga buhay. Pangalawa, we must set our minds on things above, not on earthly things. Yan pong sinakasulat sa aklat po ng Colossians chapter 3 verse 2.
Na ang ibig sabihin, hayaan natin maging laman ng ating isipan yung mga bagay po na makalangit, mga bagay na makadiyos. Magbasa po tayo ng Bible, mag-meditate po tayo ng Word of God. At pag laging ito po ang nilalaman ng ating mga kaisipan, mahihirapan pong makapasok ang kasalanan sa ating mga buhay. Pangatlo, kapatid kaibigan, put to death yung sin, yung evil desires ng ating nature. Ayon po sa aklat ng Colossians chapter 3 verse 5, put to death therefore whatever belongs to your earthly nature. Ano yung mga yan? Sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Put them to death. Kaya nga sabi ni Paul, I put my body under subjection. Meron siyang thorn in the flesh, which was causing him to sin. Gusto niyang maalis yun. Kailangan turuan po natin ang ating flesh na mamatay sa sarili. Kailangan turuan po natin ang flesh na mag-submit sa spirit. So put to death yung desires ng ating earthly body. Pang-apat, let God's word dwell in you richly. Hayaan mong manahanan sa iyo ang salita ng Diyos. Ang sabi nga ni David sa Psalm 119 verse 11, I have hidden your word in my heart so that I may not sin against you. So kung ang laman po ng ating kaisipan, ng ating puso ay salita ng ating Panginoon, hindi magkakaroon ng puwang ang kasalanan sa ating mga buhay. Kaya napakahalaga po talaga na tayo po yung nagbabasa ng Bible. Napakahalaga po talaga nakikinig tayo ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kasi ito po yung naglilinis sa ating mind Nagpo-purify sa ating soul Yun pong word ng ating Panginoon. It cleanses us. It washes away yung dirt, yung filth sa ating mga minds. And number 5, kapatid, kailangan natin talagang isurrender yung ating mga buhay sa Panginoon. Once kasi na sinurrender na natin ang buhay natin sa Lord, of course, wala nang place ang sin sa ating mga buhay. Hindi ko naman sinasabing hindi na tayo magkakamali. Hindi na tayo magkakasala. Pero ang maganda lang, kapag isinapuso natin itong 5 bagay na ito, makakaiwas at makakaiwas tayo Hindi ba? At makikita naman, Lord, talaga yung desire ng heart natin to stay away from sin, to get rid of sin, to keep sin out of our lives. Kapatid kaibigan, pag ginawa natin to, mabubuhay tayo ng ayon talaga sa kalooban ng ating Panginoon. Nais ng Lord na tayo maging holy because He is holy. And always remember this, sins are like weeds in the garden. Get rid of them or they will take over. Ulitin ko yan Sins are like weeds in the garden. Get rid of them or else they will take over. So kapatid, ngayon at nalaman na natin kung anong dapat natin gawin para makaiwas tayo sa kasalanan, kailangan nating ipamuhay ito. Okay? So let's pray. Father God in heaven, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Nagpapasalamat po kami sa salitang amin pong pinag-aralan at pinagsalusaluhan sa sandali pong ito. Salamat po sa Blessed Holy Spirit na siya pong nagtuturo sa amin at siyang nagko-convict sa amin sa sin na meron po kami. Ikaw ang nakakakilala sa amin. Ang sabi mo, wala pong nalilingid sa iyo. Kaya dinadalangin ko po, O Diyos, ng bawat isa sa amin, O God, ay tulungan mong magpakumbaba. At naririto nga po kami, O Diyos, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, bagamat alam namin, Panginoon, na Ikaw ay Diyos na tapat at banal at tanda kaming patawarin sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po, O Diyos. At Lord, i-point mo sa amin yung mga sins, O God, na dapat naming alisin. Yung mga pet sins namin, yung mga secret sins namin, Panginoon, i-point out mo ito sa amin. Hayaan mo, Lord God, na ito po ay aming iwaksina sa aming system, sa aming mga puso, sa aming mga isipan, na hindi na po ito manatili sa amin. Lord, nais po namin ikaw ay maparangalan sa aming mga buhay. Nais po namin masunod kung ano yung iyo pong ibigin para sa amin, yung mga inuutos mo para sa amin. Kaya Lord God, tulungan mo po kami nang hindi po kami magkasala sa inyo. Salamat po ng maraming. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming po mga buhay, ang aming katawan, kaluluwa at espiritu.
Nais po naming malugod ka sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. At kapatid kaibigan, kung ngayon ka lamang nakapakinig ng salitang ito at nais mong tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, nais kitang tulungan. Kung talagang bukal sa puso mo na siya ay tanggapin, then sumunod ka sa isang maikling panalangin nang galing sa iyong puso. Sabihin mo ito, Panginoong Jesus, maraming salamat po sapagkat ikaw ay Diyos na mapagpatawad. Patawarin mo nga po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Isinusuko ko sa iyo ngayon ang aking buhay. Ikaw ang aking magiging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, kung yan ay ipinanalangin mo, bagamat ganun lamang kasimple, ikaw ay anak na ng Diyos ngayon. Ikaw ay napatawad na sa lahat ng iyong mga kasalanan at ikaw ay may buhay ng walang hanggan. Magpatuloy ka sa paglilingkod sa Kanya. Patuloy mo siyang kilalanin sa pamamagitan ng pagbabasa mo ng Kanyang Bible o ng Kanyang salita. Makinig ka lagi ng mga pangangaral patungkol sa Kanyang salita. At kapatid kaibigan, manalangin kang lagi sa Kanya, tumawag ka sa Kanya para lalong lumalim ang pagkakakilala mo sa Kanya. I-share mo ang iyong newfound faith sa iyong kapwa at maghanap ka ng church kung saan talagang si Jesus lamang yung itinataas at itinatanghal. At kung sakali pong ang ilan sa inyo nandito po sa Batangas City at wala pa po kayong dinadaluhan na church service, kayo po ay aking inimbitahan sa Firm Worship Center. Dito lang po yan sa DC lang, sa ilalim po ng Seneda Bolodrome. Kayo po ay sumama sa amin na magpuri at sumamba sa Panginoon. Kami po ay malugod na tatanggap sa inyo and you can feel at home doon po sa church. Maghanap po kayo ng pwede nyo maging kaibigan sapagkat naghahanap po sila ng madadagdag na kanilang mga kaibigan. Salamat po ng marami sa inyong lahat and may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. In Jesus' name, Amen.